Ngayong araw nga pala ang flight namin papuntang India at galing dito sa bahay around 25 to 30 minutes drive papunta sa airport. Kaya we'll see kung ilang minutes ang aabutin ng pagdadrive ko galing dito sa bahay papunta sa airport. It will take about 25 to 30 minutes depende sa traffic. Kung masyadong ma-traffic, maybe around 40-45 minutes. Pero hindi naman ma-traffic sa ngayon, yun lang. Dahil winter na dito sa Canada, ang kapal ng snow sa labas dahil nag-snowstorm dito sa amin kagabi. Puti na lang katatapos lang maglinis ng mga snow cleaner kaya medyo hindi nagaano kakapal ang snow sa kalsada. Pero pag nagmaniho dito nga pala sa Canada during winter season at makapal ang snow or masyado icy ang daan, kailangan dahan-dahan kasi nag-i-slide yung sasakyan. Minsan yung brake ng sasakyan hindi gumagana pag masyadong madulas, kaya ingat na ingat ako magmaniho dito sa Canada kapag winter season na kasi hindi natin alam ang disgrasya. Ito nga pala ang second winter driving ko dito sa Canada, kaya medyo aware na ako at conscious na ako kung paano mag-drive during winter kasi ibang-iba ang driving dito sa Canada during summer tsaka winter kasi madulas talaga ang daan minsan lalo na pag icy, kaya kailangan magdubling ingat habang nagda-drive during winter season kasi pag madulas ang hirap i-control ng sasakyan. Kung dati ay full-time caregiver lang pala ang trabaho ko dito sa Canada, ngayon after couple of years medyo nag-level up na rin ang inyong Pinay Nanny vlogger, and yes, ako na rin po ang nagda-drive sa aking mga alaga sa lahat ng kanilang appointments. Dito na kami ngayon sa aeroplano. Nandito na nga pala kami ngayon sa aeroplano. Kung makikita nyo, yan ang Montreal Airport dito sa Canada. Kahit sa airport, kahit after nilang malinis, kung makikita nyo sa labas, ang kapal pa din ng snow. Pero na-delay kami ng around 20-25 minutes kasi nag-snow pa bago kami umalis. Pero ngayon is ready for take-off na kami. Mahigit 9 hours nga pala ang biyahe namin galing dito sa Canada papuntang Switzerland. Tapos mag-layover kami ng Switzerland and mag-stay kami doon ng around 4 hours bago kami mag-flight ulit galing Switzerland papuntang India. Kung makikita nyo ang view sa labas, yan ay Montreal, Canada. Montreal, Quebec, Canada. Yan ang view sa labas paggabi. Madaming ilaw. And finally, after 9.5 hours ng flight namin galing Canada, nandito na kami ngayon sa Switzerland. Yan ang view ng airport dito sa Switzerland. Paglapag namin na snow din dito sa kanila at malamig din. Pero mas malamig pa din sa Canada compared dito sa Switzerland ngayon. Pero kung makikita nyo ang view sa labas, madilim na kasi gabi din ang lapag namin dito sa Switzerland. At tag-snow din dito sa kanila dahil winter din. At mahigit 4 hours nga pala kami mag-iintay dito sa Switzerland ng next flight namin papuntang India. After 4.5 hours of waiting, tsaka pa kami sasakay ulit. Nandito kami ngayon sa lounge at yan ang view sa labas galing dito sa VIP lounge. Finally, nandito na kami ngayon sa India. Yan ang alaga ako tinutulak sa wheelchair ng airline service crew. Yan, kakalapag lang namin dito sa India. Kakatapos ko lang sa immigration ngayon. Okay na ako, nakalabas na ako ng immigration. Yan yung immigration nila dito. So, yeah, welcome sa India. First time ko dito sa India. So, tinago ko na yung passport ko. Pero yung visa ko nandito. Pero tapos na ako sa immigration na interview. Tsaka ng mga documents. So, inaantay ko lang yung alaga ko. Para punta na kami doon sa baggage claim. So, ayan. Ito yung airport. Ito yung airport ng India. Ayan yung mga immigration nila. Ang dami. Welcome sa India. Dito ako magpapasko tsaka mag-New Year sa India. Andito na nga pala kami ngayon sa sasakyan. Sinundo kami sa airport. Galing sa airport papunta doon sa apartment nila sa Mumbai, India ay 1 oras ang biyahe or mahigit 1 oras. Depende din sa traffic. Pero hindi naman ma-traffic ngayon. So we'll see kung ilang oras kami bago makarating doon. Past 12 midnight na pala dito sa India ngayon. Kaya kung makikita nyo ang highway, hindi na masyado ma-traffic kasi mag-aalauna na.
5 minutes na lang nasa bahay na kami, kaya medyo hindi kami na-stuck ngayon sa traffic. Hindi lang pala sa Pilipinas uso ang motorbike, kahit dito sa India very common din sa kanila ang motorbike. Yan din ang service ng mga tao dito araw-araw sa kanilang trabaho, at ang bibilis nila magpatakbo sa highway. Kung makikita nyo, ang bilis, parang nasa Pilipinas lang. Kahit ang weather nila dito parang Pilipinas lang din, ang warm. Anyway, see you on my next vlog. Have a good day. Bye!